Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Mga kagabay, sa mga pagkakataong ito, sa puntong ito, ng inyong gabay kaigay, ating ipalaala sa ating mga butante, sa mga pupunta sa mga polling places upang ihalal ang mga kandidatong magpapatakbo sa bansang ito. Katuwang ang presidente at ang vice-presidente, ang kongreso at ang mga local government officials. Sa mga pagkakataong ito, kakatok tayo sa puso ng mga butante. Manawagan muli tayo na ang ating mga butante sa ngayon ay magiging makatao, pro-people, makabayan, pro-country, maka-Diyos, God-fearing, and pro-God. Ito ang kailangan natin. Huwag nating isang tabi ang totoong kahulugan ng kapangyarihan o authority o government power, kapangyarihan ng isang government official. Ang kapangyarihan ito, naniniwala tayo, ay nagmula sa Diyos. Regalo ng Diyos para sa isang tao. Ngunit marami sa mga politiko, marami sa mga nagiging government official ang nakakalimot na galing sa Diyos ang kanilang mandato kapag sila ay nasa kanila ng trono. Iiral ang graft and corruption, iiral ang pang-abuso, iiral ang pagpayaman sa sarili ng ating mga kandidato. Sino ang may kasalanan? Sino ang mga dapat sisisihin? Isa na dito, at sa palagay ni Gabay Kaigay, ay nangunguna. Tayo mismo, mga butante. Sapagkat napakasakit sa sabihin. Ito ang ating abang obserbasyon mula nang tayo ay nagsimulang bumoto. Nandyan yung tinatawag natin walang pagpahalaga ang mga butante kung ano ang magiging estado ng ating bansa, kung ano ang ating magiging kalagayan matapos silang bumoto. Ang mahalaga sa kanila ang ayuda, ang mahalaga sa kanila ang kanilang bulsa, ang mahalaga sa kanila ang kanilang sariling interes. Hindi pinahalagahan ang dapat pahalagahan, ang kapakanan, ang katahimikan, ang kapayapaan, at ang kaunlaran, at ang pagkakaisa ng isang bansa. Kaya nasa ating mga butante, nasa atin ang lahat. Tayo ang may hawak ng bola. Baga sa basketball, last 2 minutes. Tayo ang may hawak ng bola, huwag na nating i-dribble. Kung kailangan, ibuslo na natin. I-shoot na natin. Yun ang dapat natin gawin, mga butante, sa mga pagkakataong ito. Ang isang tabi natin, ang dati nating mga pagkakamali sa nakaraang halalan. Bubuto tayo na may malinis na puso. Bumuto tayo na may mga pusong nagmamahal
sa ating mga kababayan at sa ating bayan. Boboto tayo na malaya tayo sa anumang pagsisisi kapag magkaroon tayo ng taksil na gobyerno. Nasa ating mga botante, wala sa mga politiko. Ang mga politiko nagbabayad lamang. Tayo ang tatanggap ng bayad. Tanggihan natin sa mga pagkakataong ito ang ganitong mga sistema. Iwasan natin ang pagiging ganid sa pera. Ang maluko tayo sa mga katusuhan ng mga politiko. Alam na natin, hindi naman tayo mga mangmang, hindi naman tayo mga bulag, hindi tayo mga bingi. Nakikita natin, naririnig natin ang lahat kung marong anong mga kandidato tayo. Una, dahil sa kasaysayan ng kanilang pamilya at higit sa lahat dahil sa kanilang mga track record kung anong klase, anong paglilingkod ang naialay ng kanilang mga pamilya at anong kanilang paglilingkod ang kanilang maialay sa bansa o sa bayan. Sa mga pagkakataong ito, ulit-ulitin natin ang ating panawagan. Mga botante, magiging makatao tayo, makabayan at makadiyos tayo. Una, iwasan natin ang paghingi ng ayuda o anumang kabayaran para sa ating pagboto. Pangalawa, isaalang-alang natin ang ating bansa, ang ating bayan, ang ating mga lalawigan. Pangatlo, at higit sa lahat, matatakot tayo sa Diyos sapagkat ang hindi pagboto ng naaayon at nararapat ay isang krimen laban sa Diyos, isang kasalanan laban sa tao at laban sa Diyos. Pinapatay natin ang susunod na mga henerasyon dahil sa ating kabubuhan at sa ating pagiging irresponsable bilang mga mambaboto. Kaya mga kagabayo, ngayon pa, magnilay-nilay tayong lahat, magmuni-muni tayong lahat sa ating mga gagawin sa darating na halalan. Magkakaisa tayo. Yung mga nanunungkulan ngayon na dapat hindi na iboto, huwag nating iboto yan. Hindi tayo mga ngampanya, magpapaliwanag tayo, manawagan tayo, ngunit hindi tayo namimirsa. Isang kalayaan ang pagboto. Wala tayong pakialam dyan kung gusto ninyo, kaya ninyo. Ang sa atin lamang, sana tingnan ninyo ang tama. Sana gawin nyo ang tama. Gawin natin, hindi ninyo. Gawin natin lahat. Tayong lahat, basta qualified voter tayo, pagbutihin natin. Patibay natin ang ating sarili na hindi tayo matukso sa pera at mga panluloko ng mga politiko. Ngayon pa lamang nakikita na natin kung ano ang magiging halalan sa 2025. At sana huwag mangyaring muli ang ating kinakatakutan. Na kung sino yung mga karapat-dapat ay ibinabasuran natin. Tinatangkilik natin ang mga magnanakaw, tinatangkilik natin ang mga kriminal, tinatangkilik natin ang mataksil sa bayan. Yan ang ating kabubuhan, yan ang ating pagkakamali. Harinawa sa pagbaba, sa ating pagunitan ng pagbaba ng Espiritu Santo, sana magkaroon tayo ng liwanag.